my soul not to fear the darkness. Teach my heart to fully lean on your cross for comfort. Bind my step to your steadfast promise. Let my faith run like lightning on the lamplight of your word. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore. Oh, the grace beyond these shores. I got the hope of heaven running through my bones, in the blood of Jesus in my veins. I got a soul on fire in the Holy Ghost, and all my strength is in your name. 'Cause now this world holds nothing on this grace I know, and I know your love will never fail. And if there's deeper waters to this life you sink or swim, I'll never be afraid. Morning, church. Tayo muna po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Sabihin mo nga po sa tabi mo, I'm glad that you're here right now. Amen. Come on, all the people of God who is excited to be in the house of the Lord, can we praise God with our hands? Come on, let's clap our hands for the Lord. Awitin natin, sa tuwing magsasama. Sa tuwing magsasama, magpupuri ako, Jesus. Aking ihayag, pag-ibig mo wagas. Sa tuwing sasamba, sa tuwing sasamba, itataas ang ngalan mo. Aking ihayag, itong pag-ibig ko sa'yo, sa'yo, sa'yo. Come on, church, hands up. Minsan pawitin natin sa tuwing sasamba. Sa tuwing magsasama, magpupuri ako, Jesus. Aking ihayag, pag-ibig mo wagas. Sa tuwing sasamba, itataas aking ihayag, itong pag-ibig. Sa tuwing sasamba, sa tuwing magsasama, magpupuri ako, Jesus. Aking ihahayag, pag-ibig mo wagas. Sa tuwing magsasamba, come on, church, we sing. Sa tuwing magsasamba, itataas ang ngalan mo. Aking ihahayag, itong pag-ibig ko. Come on, church, we sing. Sa iyo, oh, lahat para sa iyo, Panginoon. Lahat inaalay ko sa inyo, Panginoon. Puso ko sa iyo. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin, Panginoon. Well, let's pray. Father God, we praise you in this place, Panginoon. Lord, we invite you in our place, Panginoon. We invite you in our hearts, Lord. I pray that you will enter our hearts right now. Panginoon, kung ano man po, Panginoon, what's going on sa mga isip namin, sa mga puso namin, I pray that you will clear that, Panginoon, that you will be the one, Panginoon, na ma-highlight po, Panginoon, sa aming puso at isipan sa umagang ito. Panginoon, wala po kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi purihin ka. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Itaas ang ngalan mo.
magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagsaklolon sa amin, Lord, sa lahat po ng pagligtas niyo sa amin, sa lahat po ng biyaya, sa lahat po ng pag-ibig na pinadama niyo sa amin, Lord, sa lahat po ng biyaya, Lord, sa lahat po ng kaligayahan, Lord, sa lahat po ng problema, Panginoon, na nalagpasan namin, Panginoon. I pray, Lord, that we will be able to have a responsive heart, Panginoon, that we will be able to praise you, Panginoon, dahil sa hapon na ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kayo po ang nararapat sa aming papuri. Kayo po ang nararapat sa aming pagsamba, Panginoon. Kaya, Panginoon, I pray that every one of us right now will be able to receive the Holy Spirit, Lord. I pray that you will open our hearts, Panginoon, that you will soften our hearts so that you can penetrate in our hearts, Father God. I pray you will guide each and every one of us, Panginoon. That you will dwell in our hearts right now, Panginoon. Father God, please, let us feel your presence right now, Panginoon. We invite your Holy Spirit in this place. It's only for you, Panginoon. It's all because of you. It's all because of you. It's all for you. This is all for you. This life is for you. This voice is for you. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y kakalain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 25 verse 1 na karapat dapat purihin ang ating Panginoon for all the wonderful things na binigay niya po sa atin, na pinlano na po para sa atin. Ngayon, at this
time of worship natin, talagang ibigay natin ang nararapat na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Let's sing. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawal labi. Bawal labi ay magpupuri. Jesus, dakilang Awitin natin. Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawal lahi ay magsasabi, Jesus. dahil Minsan pawitin natin ang iyong lilikha. nilikha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Come on, let the Holy Spirit work in you. Bawal labi Worship our God with our heart. magpupuri. Worship your God with all of your heart. Dakilang Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. bawat lahi. Bawal lahi ay magsasabi, Jesus, dakila. O Diyos, ika'y narapat. nararapat ka sa papuri, luwalhati at pasapat. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa Walang ibang papuri, harapan dapat, O Diyos. luwalhati at Sa aming pangalan mo pasapat. lamang. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, Wala nang luwalhati at pasapat. ikaw lamang. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat. No, we sing it. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati. luwalhati at pasapat. Itataas ang Minsan pawitin natin, taas natin ang mga kamay natin. Ang iyong lilikha'y lumuluhod. iyong nilikha'y luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan. Bawat labi ay magpupuri. Bawal labi ay magpupuri. Jesus. Dakil All of the people of God, we sing. Kaming yung likha'y lumuluhod sa'yo. ay lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan. Dahil ikaw ang karapat-dapat na Panginoon. Bawal lahi ay magsasabi, Jesus. Jesus. Dakila ka. Oh. Karapat-dapat sa papuri, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Father God, we continue to worship you. We continue to praise you in this place. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, we can do better than that. Sa Diyos na karapat-dapat na papuri. Tatakbo, ngunit di mahahabol. Lalakad, di mapapagod.
Maghihintay na may tagumpay pagkat pag-asa ko tatakbo, sing tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad. Salamat, we sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, can we sing this with smiles on our face? Amen. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, hands up! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tulad mo, kaya salamat, Diyos. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Come on, church, hands up! Always sing, tatakbo. Tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, Tatakbo, ngunit di mahapon. lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Sing! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Come on, church, we're gonna praise God with our bodies. Come on, church. Minsan pawitin natin. Salamat, salamat. Salamat. 1, 2, 3, say. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Minsan pawitin natin na may galak. Come on, church, we sing. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, hands up! Oh, salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang karapat-dapat na ating papuri. Come on, we praise Him louder. We give Him the loudest clap offering that He deserves. Amen and amen. We can sit down na po. We can take our seats.
Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Are we blessed? Amen ba? Purihin po ang Panginoon at napakaganda po na magkakasama po tayo muli ngayon sa tahanan po ng Diyos. Maaari batiin mo yung katabi mo ng magandang umaga at sabihin mo, masaya akong makasama ka sa tahanan ng Diyos sa umagang ito. Yan. Good morning. Yan. Amen. Praise the Lord. And last week po, ang pinag-uusapan po natin is following God's blueprint. Amen? So pag sinabi po natin blueprint, sa isang gusali, meron po tayong tinatawag na plano. Blueprint. Tama ba? So yung pang blueprint na yan, sa konting pagkakaalam ko lang naman po, no? Dahil muntikan po tayong makapagpatayo ng gusali. So, yan po ay ginagawa po ng mga bihasang arkitekto, inhinyero o engineer. And then after that, ipapasa po yan mga kapatid para aprubahan ng engineering department ng municipality. Okay? Yung ino-aprubahan po yan dahil chinecheck po nila yung sukat, chinecheck po nila yung lalim ng pundasyon, sukat ng poste, at marami pang iba. They're trying to, they need to know kung anong klase, anong purpose nung gusaling itinatayo. Okay? At ilan ang capacity para malaman nila kung anong tama. So, ibig sabihin po mga kapatid, pag sinabi po natin blueprint, plano po yan. Pag sinabing plano, hindi mo pwedeng basta-basta i-adjust yan kung kailan mo gusto. Amen ba? Kasi bakit? Kapag sinabi ganito, ang sukat ng bakal dyan sa pundasyon, tapos dahil nagko-cost cut ka, bibili ka na lang sa mga junk shop, di ba? Bibili ka na lang ng mga segunda mano, pwede na yan. Hindi pwede yun. Kailangan may nag-check din kung tama yung sukat, nasunod ang sukat, nasunod ang lahat. Hindi pwedeng basta-basta natin gagalawin yung blueprint according sa blueprint o plano. So yan po yung pinag-uusapan po natin mga kapatid, God's wonderful blueprint o blueprint. O ang ibig sabihin ng blueprint po sa ating pong screen, design plan. Sa buhay po natin mga kapatid, meron pong dinisenyong plano ang Diyos. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may plano na ang Diyos sa'yo noon pa. Kaya kung ano man po mga kapatid, yung ating pong kinalalagyan sa ngayon, I don't know about you, kung ano ang situation mo ngayon, pero part yan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Pastor, bakit dumadaan ako sa matinding pagsubok? Baka kasi hindi mo sinunod yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kasi naniniwala po ako na kapag ating pong sinunod yung plano po ng Diyos, ano ang sabi sa ating verse last week? For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. Jeremiah 29:11. Amen ba? Nako naman, bakit ganyan ang itsura ng iba? Nakatulala. Si Pastor, 6 o'clock pa lang, gising na, naglalakad. Yung iba, tulala na naman, tapos magtatanong na naman kayo. Ako ba yon? Ay, ewan ko sa'yo. Tama ba? Amen ba? Bawal sa church nakatulala. Dapat lagi nakangiti. Amen ba? Kasi maganda ang plano ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, for good and not for disaster, to give you a future and a hope. San ka pa? So, ibig sabihin, mga kapatid, bakit pastor, yung buhay ko parang gumuguhong gusali? Baka iniba mo yung plano. Amen ba? Bakit yung marriage ko parang it's falling apart? Baka ginuguho mo yung plano. Bakit yung mga anak ko gumugulo? Kung ano yung mga bagay na ginawa ko, parang mas nilalalaan nila. Nag-asawa ako ako'y 18, yung isang anak ko, 14 pa lang. Baka kasi ginugulo natin at iniiba natin yung plano ng Diyos. Are you with me? Pero ngayong umagang ito, may good news. Tuturuan po tayo ng salita ng Panginoon kung paano po tayo makababalik sa napakagandang plano ng Panginoon. Amen ba?
Every reason of our lives has a season. Can you say that word, season? So kapag hindi mo season, mag-asawa at nag-asawa ka, magulo yan. Pag nag-asawa ka na at ayaw mo pa rin magpakasal, magulo na naman yan. Tama ba? Kinakasama mo na hindi pa pakasalan. Anong trip mo? Pastor, baka kasi hindi pa kami sure. Ano, showbiz? Showbiz ba? Showbiz? Ganon? Baka hindi mag-workout. Mahal lang ang tawag dito, annulment. Hindi po yan ang plano ng Panginoon eh. Kaya po kayong mga babae, kapag hindi kayo pinapakasalan ng mga asawa nyo, magtaka-taka kayo. Nandito po ba? Nakikinig ba? Pag tinanong mo, ba't hindi ba tayo magpakasal? Ba't kailangan ba ng kasal? Kasi yun yung plano ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Oh. Alam niyo po ba si Eva at Adan? Ang tinawag agad ng Panginoon sa kanila ay mag-asawa. Pero wala namang dumaang ceremony. Baka yun yung Bible verse natin, no? Bakit si Eva at Adan wala namang ceremony? Sa New Testament yung may kasalan Pero no. Nung kinreate, ikaw ba galing ka sa ribs ng asawa mo, ng lalaki? O, tama ba? Yung mga galing ka sa ribs. O, wag na kayo magpakasal. Galing na sa ribs mo yan eh. Tignan nyo nga yung katabi yung babae. Mukha bang baby back ribs? Hindi naman, di ba? So, hindi pa late. Si pastor po, mga kapatid, may lisensya naman magkasal. Kaya nga inasikaso ko po yun kahit mahirap eh. Para nang sa gayon, maituwid natin at masaayos po natin ang mga relasyon na meron kayo. Amen ba? Amen. Oh, mamaya po, sinong gusto magpakasal? Pastor, wala pong permit. Mag-asikaso na kayo. Following God's blueprint. Pag sinabi po natin, sabi po ng salita po ng Panginoon, meron pong dalawang tayo na pag-aralan kahapon. Balik natin onte, Adi. Dun sa wholeheartedly. O sa verse natin, verse 12 tsaka 13 ng Jeremiah 29:11. Verse 12, mga kapatid, sabi po dito, may planong maganda ang Panginoon, pero meron tayong dalawang bagay na dapat nating gawin. Una, in those days when you pray, so we have to pray to the Lord. Kailangan natin manalangin sa Panginoon para malaman natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin, nang sa gayon, maisaayos natin yung mga bagay na dapat nating isaayos. Amen ba? And sabi ng Panginoon, when you pray, I will listen. Ganong katindi. God is omniscient, omnipotent, omnipresent. Kahit magsabi po tayo, ang dami namin, baka nagkasabay-sabay kasi kami ng hiling, hindi narinig ng Diyos. Hindi po ganon kalimited ang Diyos. God is so powerful. When you pray, I will listen. Kapag hiningi mo, Lord, bakit ba magulo ang buhay ko ngayon? Sasagutin ka ng Diyos. Pakikinggan ka ng Diyos. And then number 2, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Grabe po ang Panginoon, no? Kapag daw po tayo, hinanap natin ang Panginoon, sinik natin ng Diyos wholeheartedly, matatagpuan daw natin siya. Ganda naman ang t-shirt ni Mary Rose, Empowered Women. Yan. So, anong ibig sabihin ng wholeheartedly? Next slide po natin. Wholeheartedly meaning with complete sincerity and commitment. Pag sinabi po natin completely, mga kapatid, hindi yan napipilitan. Hindi yan nagpe-pretend na sincere tayo, but with all sincerity. Yun po yung ibig sabihin ng wholeheartedly. So if we want the Lord, sa mga kabataan na naririto, kung gusto nyo maging maayos ang buhay ninyo, humanap ka ng Diyos. Ano ba yan? Ano ba yan? Lord, kung sino man na nagsabi nun, patawarin mo na po. I rebuke you in Jesus' name. Humanap daw ng pangit at ibigin mong tunay. Okay. Tuloy na lang natin. God's blueprint for man and woman. Handa na po ba kayo?
Meron pong gustong ituro ang Panginoon sa mga kabataan na naririto at sa mga babae at lalaki na naririto, mga kapatid. Sa mga ilan po na, kaya pala, Pastor, magulo buhay ko. Kaya pala wala sa hulog kasi wala sa plano. Okay? So, sabi po sa Genesis chapter 1, 28 to 31, medyo mahaba po ito, no? Basahin ko po. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals in scurry along the ground. Thank you, anak. Then God said, look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food. During creation po ito, mga kapatid. Verse 30, and I have given every green plants as food for all the wild animals. Dito pa lang po, mga kapatid, ang halaman para saan? Sa hayop. Ang dahon para saan? Saan? Sa hayop. Di ba? Pag nasobrahan ng damo, tama ba? Ang damo para sa hayop, hindi para sa tao. Di ba? Ang linaw eh. Balik po. Okay. So mga kapatid, makikita po natin, dito sa creation, ibinigay na po ng Panginoon lahat kay Adan. Ang lahat ng pangangailangan niya. Dinisenyo ng Panginoon lahat ng pangangailangan niya. Amen po ba? So, number 1 point para sa mga lalaki, calling all the men out here. Taas po ang kamay ng mga kalalakihan. Kahit po na may asawa o single o mga binata pa, taas ang kamay. Okay, iwagayway po natin yan. Makita pa. Para sa inyo po ito, mga kapatid. No? God designed man to rule and oversee the plants, fish, animal, trees, and other living things. Amen ba? So, saan pinagkatiwala ang mga bagay na ito? Sa ating mga kalalakihan. To govern ang mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos. Amen ba? Again, can we say that word, govern? Punta po tayo sa Genesis chapter 2, verse 18 to 20. Genesis chapter 2, 18 to 20. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. Dito po, maraming nagkakamali, mga kapatid, sa verse po na ito. Ang companion ng lalaki, hindi ang babae. Are you with me? He brought them to the man to see what he would call them, and the man chose a name for each one. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals, but still there was no helper just right for him. Okay. Makikita po natin dito, mga kapatid, ang unang ginawa ng Panginoon, ng Diyos para sa lalaki is yung vegetation. Tama ba? Yung mga fruits, yung mga trees. Pero syempre, sino magkukonsume nito? Hindi naman pwede yung man. Dapat yung animals. So sinabi ng Panginoon o ng Diyos, it's not good for a man to be alone. Sometimes, ginagamit nating verse yan para i-relate natin yung creation ng woman. Hindi po. When God said that it's not good for a man to be alone, He is referring to a companion. Kaya, a dog is a man's best friend. Amen ba? Ang companion ay mga animals. Kaya nga nung sinabi ng Diyos, ginawa niya yung mga animals, nilapit niya kay Adan at tinignan niya, sabi niya, pangalanan mo. So sabi ni Adan, ikaw, monkey ka, ikaw, donkey, ikaw, elephant, ikaw, pig, ikaw, rabbit. Pinangalanan niyang lahat. Amen ba? Ganong katindi tayo mga lalaki. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo lalaki, ganyang kakatindi? Sipin mo lahat ng kahayupan, alam mo. Hindi, siya nagpangalan sa mga hayop di ba? Di ba? Siya
Depende kasi sa pagkakasabi. Baka pag may diin, iba na yon, di ba? Ibig sabihin, ganun katindi po yung mga lalaki. Kaya po, sinabi po, i-govern nyo yung mga animals na yan. Nabalitaan nyo na po ba si Adan binugbog ng mga monkey? O kaya si Adan, nilapa ng leon? Hindi. Kasi bakit? Dinisenyo, listen to this, tayong mga lalaki, dinisenyo tayo ng Diyos, i-govern ang vegetation, ang plant, ang trees, ang animals. Amen ba? O ano naman kaya design ng Panginoon sa mga kababaihan? Okay. Number 2, God designed women to be the perfect helper for the man, to complete and not to compete. Amen ba? So mapapansin po natin, yung sinabi ng Panginoon, ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Binigyan niya ng mga hayop. Pero, helper ang kailangan nating mga lalaki. Kaya ang binigay niya, mga babae. Amen ba? So kung katabi mo yung asawa mong babae, pwede ba sabihin mo, ikaw talaga yung perfect helper eh. Di ba? Kaya wag kang mag-astang hayop, ha? Amen ba? Kasi hindi ka kompanyon, helper ka. Hindi ka tagalapa. Tama ba? Hindi ka taga-atake. Kaya nakikita nyo, nasusundan nyo po yung napakagandang plano ng Diyos. Sa Genesis chapter 1 pa lang po ito. Yan na yung blueprint ng Diyos. Kinreate niya yung lalaki to govern. Kinreate niya yung babae to be a helper. Amen. Siguro nakita ng Diyos, okay, o pinakita ng Diyos kay Adan, o yung elephant. Kaya, Lord, parang hindi kami bagay ng elephant. Kasi nung nag-selfie kami, parang magkaiba kami ng muka. Pinakita talaga, hindi nagkamali ang Diyos. Parang, sandali. Parang may kulang parang mali parang kinikis ni Adan yung monkey. Mali. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Amen ba? Are you with me? Sadyang inuna ng Diyos ang mga companion para makita nating mga lalaki na hindi yun ang kailangan natin, kundi ang babae na ginawa ng Diyos. Amen ba? Sinadya ng Diyos yun. Lord, bakit ganoon? Parang wala akong ma-feel. Diba? Parang kahit kasama ko, parang walang affection. Kasi hindi yan talaga ang bagay sa'yo. Companion mo lang yan. Kasama mo, kasi kakailanganin mo pag ikaw ay magpa-farming. Kakailanganin mo para sa mga vegetation, para merong mga consumers. Pero hindi yan yung perfect sa'yo. Genesis chapter 2, verse 20 to 24. He gave them names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals, but still, there was no helper just right for him. Hindi po sinabi po ng Diyos na companion. Sinabi, still, there was no perfect helper. Anong ginawa ng Diyos? Verse 21, so the Lord God caused the man to fall into deep sleep. Verse 22, while the man slept, the Lord God took out of the man's ribs. Kaya sabi po, medically, pag binilang raw po ang ribs ng babae at ribs ng lalaki, kulang talaga ng isa ang mga lalaki. Amen ba? So alam niyo po, ang science at saka po ang creation, kaya lang na-create ang science because of the creation of God. Amen ba? But the problem with people, iniiba ang design. Science lang daw ang nagde-define sa creation na nasa paligid. So how can you reconcile these things? Verse 23, at last, the man exclaimed, grabe no? Walang sinabi si Adan na at last, nung kinreate ang mga hayop, wala. Dito lang siya nagsalita ng at last. Pakibalik natin. At last, the man exclaimed, 24,
This one is bone from my bone and flesh from my flesh. Grabe. I don't know about you, pero parang ako kinikilabutan ako dito sa binabasa ko to. Lahat po ng kinreate po ng Diyos na companion, hindi galing sa katawan ng lalaki. Pero itong babae, mismong si Adan, namangha. Mismong si Adan, ang sinabi niya, this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman. Grabe, no? Man, woman. Amen? Because she was taken from man. Sino ang nagpangalan sa mga babae? Ha? Sino? Takot na. Hindi po si Andrew E. Baka na naman, ano na naman. Di ba ang linaw kung babasahin natin, si Adan ang nagpangalan sa babae. Still, yung sinasabi ng Diyos kay Adan, you will rule, you will govern, you will names. Yung authority naroroon kay Adan. Kaya hindi niya tinanong ang Diyos, God, anong papangalan ko sa kanya? Sabi niya, I will call this one woman. This explains why a man leaves his father and mother and joined to his wife, the two are united into one. Amen ba? Ang ganda ng verse dito, no wife agad. Kasi bakit? Again, si babae o si Eva ay galing sa ribs mismo ni Adan. Kaya yung union, kaya yun po yung explanation ng to become one. Amen ba? Yung dalawang nilalang ay iisa sapagkat ang babae ay nanggaling sa tadyang ng babae. Kaya dapat ang babae, kaya sabi ng Diyos, husband, love your wife. Kaya meron na po agad kasalan. Meron na agad union. Pastor, yun naman pala. Ulitin ko lang, no? Pastor, yun naman pala. Dito nga, si Eva at sa Adan, wala namang ceremony, wala namang entourage, wala namang exchange of rings. Wife agad yung tawag ni Adan eh. Bakit ang tanong, yung lalaki bang kinakasama mo, galing ka ba sa tadyang niyan? Di ba hindi? Kaya kailangan magpakasal. Kailangan may union, may spiritual union. Amen ba? Kasi itong bagay na binigay ng Diyos kay Eva, nung una pa man, kaya si Eva o si Adan ay galing sa sarili niya. So ang plano ng Panginoon ay napakaganda. Si Eva ay nanggaling sa tadyang ni Adan. Ang babae ay nanggaling mismo sa lalaki. That's the reason why napakaganda ng dinidisenyo ng Panginoon. Amen po ba? Paano kaya kung baga, hindi bagay yung monkey. Okay, sige, gagawa na lang ako. Create na lang ako ng isa ulit. Mapapansin nyo rin po, si Adan galing sa alikabok, finorm, hiningahan ng Diyos. Ikaw ganun ka rin. Lalaki, why? Because man is created according to God's image. Kaya ang tindi po natin mga lalaki at ang titindi rin po ng mga babae sa disenyo ng Diyos. But ang mundo, pilit na binabago, pilit na dinideteriorate, pilit na pinapapangit, pilit na sinisira. Genesis chapter 3, 1-7, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God made. One day, he asked the woman, did God really say you must not eat of the fruit from any one of the trees in the garden? Of course, we may eat the fruit from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you will die. Sabi po ng serpent, ito po serpent po na ito po ay ahas na ito po ay demonyo na nagkatawang ahas. Okay? You won't die.
the serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looks delicious, and she wanted the wisdom it would give her. Amen ba? So makikita po natin, mga kapatid. So she took some of the fruit and ate it, then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it too. At that moment, their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness, so they sewed fig leaves together to cover themselves. So mga kapatid, ito na po yung start po ng pagbagsak po ng mankind. Amen ba? So balik po, ano po natin sa Genesis, tuloy po natin, Genesis chapter 3, 8-12. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about to the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" the Lord God said. "Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" The man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Mga kapatid, ito po yung napakaganda ng plano po ng Diyos, no? But ipapakita ko rin po sa inyo kung ano ang destructive plan ng diablo sa lalaki at sa babae. Devil's destructive plan. For the man to blame God's perfect creation and to discredit woman's value as a perfect helper. Amen ba? Ang ganda eh. Sabi po ni Adan, yung kinreate ng Diyos yung babae, ang sabi niya, "At last, I found a perfect helper." Nung pumasok ang diablo, ito kasing babaeng binigay mo eh. Kaya ang destructive plan ng diablo is for the man to blame, to question God's creation. Lord, bakit ba ito kasing babaeng ito napangasawa ko eh? Sana yung isang girlfriend ko na lang eh. Siguro kung siya yung katuluyan ko, siguro mas maganda yung buhay ko eh. Tama ba? Ganun ang plano ng diablo. Pero ang plano ng Diyos, kung sino napangasawa mo, at yan ay pinanalangin mo. Kaya tinuturo po natin sa mga young people, kapag gusto nyo, bata pa lang kayo, ipanalangin nyo ang mga lalaki. Sa mga babae, ipanalangin nyo yung mapapangasawa nyo. Para pag dumating ang time na magkagulo-gulo at hindi naman naiiwasan ang kaguluhan sa pamilya, sa mag-asawa, hindi ka nagsisisi, hindi ka nagtatanong, hindi ka nagtataka. Bakit kasi ito eh? Pinag-pray mo yan eh. Kung hindi mo naman pinag-pray, sabi nga ng mga magulang mo, tigilan mo yan, ayaw mo, o yan na pala mo. Amen ba? Tutol lang lahat. Torn between two lovers. Yan ang mga team song nyo eh, na. Di ba? Tama ba? Kaya yung iba, may kanta rin eh. Sana dalawang puso ko. Naks naman talaga. Yung isa nga, hindi mo ma-manage, magdalawa ka pa. Kasi hindi yun yung disenyo ng Diyos. Are you with me? Ang disenyo ng Diyos napakaganda. Pag sinira at pinasukan ng diablo, nasisira po talaga. Ano naman po ang destructive plan ng diablo sa babae? For the woman, listen to this, mga babae, karamihan dito babae, no? For the woman to think that they know everything and rule over man. Marami nakaka-relate, nararamdaman ko. Umiinit ang ating atmosphere. Kaya kung sa tingin mo na ikaw ay mas mahusay sa lalaking ibinigay sa iyo ng Diyos, destructive plan ng diablo yan. Hindi yan plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos is for the woman to be the helper to the man. Amen ba? Kaya balik po natin dun sa verse na
Sa huling verse natin, Abby, nung tinutukso na. Ayan, yung tinutukso na sila. Ayan, God knows, pakibalik. Doon sa 5. God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Sino kausap? Lalaki, babae? Lalaki, babae? Babae. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looks delicious. Anong sabi? Magkakaroon ka, magiging kang para Diyos, para kang Diyos. Di ba? O kaya marami po dito yung mga Diyos ng katawang babae, no? Tama ba? Yung mga parang Diyos na nagkatawang asawang babae. Kasi ito yun eh. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looks delicious, and she wanted, ano? She wanted the wisdom it would give her. Ni si Adan hindi interesado eh. Kasi enough na yung assignment na binigay sa amin to govern. Sa mga babae pala, meron palang ganon, no? And she wanted the wisdom it would give her. Nangingiti si Arcel. Kaya pala. Amen ba? Alam niyo po mga kapatid, bata pa ako, binabasa ko na to eh. Napapakinggan ko na. Pero nung binalikan ko, ang dami palang wisdom dito sa Genesis chapter 1, verse 2 and 3. Lalo na sa mga lalaki at babae. Alam niyo po ba sa panahon po ngayon, maraming divorce, maraming magkahiwalay, maraming hindi nagpapakasal. Kasi bakit? Duda sila kung mag-work out yung relationship para at least walang gastos. Marami na pong nasisirang pamilya. Why? Because masyadong empowered yung mga babae ng dyablo, ha? Pero kapag empowered ka ng Holy Spirit, magpa-prosper ang tahanan mo. Amen ba? Amen ba? That's the purpose of the empowered women gathering. Tinuturo po natin kung paano po ma-empower ang mga kababaihan. Huwag yung tignan na bababa ang sarili nyo, kundi kayo ay equally created by God. The man to be what? To govern. Amen. Kasi hindi kaya ng lalaki i-govern lahat eh. Kaya binigyan ng helper. Amen ba? Ang woman is not designed to govern. And the husband is not designed to be a helper only. He is designed to be the spiritual leader of the family. Amen ba? Kaya kapag ang lalaki, kung ano na lang ang gusto mo, yun na lang para walang gulo, naiiba na ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Amen ba? Kaya dapat pilitin natin ang mga kalalakihan, lalo na sa mga kababayan na dito, ipanalangin nyo po yung mga asawa po ninyo. Madalan nyo sa church, makakilala sa Panginoon, para maging spiritual leader. Para magkaroon sila ng spiritual discernment. Amen ba? Para sabihin niya, Mrs., pasensya na, matagal ako naging helper lang. Matagal akong naging, kailangan ko nang mag-step up. Maging akong spiritual leader ng family natin. Amen ba? Don't get me wrong, ang mga lalaki po, hindi ibig sabihin, ako ang boss dito. Ako ang tigas dito, Di ba? Walang ibang tigas dito, ako lang. Tigas saing, tigas sandok, tigas, di ba? Ano pa? Tigas na ba? Tiga. Di ba? Ako lang ang tigasin dito. Kaya makikita nyo mga kapatid, yung blueprint ng Diyos napakaganda. Amen ba? Kaya alam niyo po, natutuwa ako dito sa mga young people po natin, ng mga lalaki. Nalulungkot ako sa ibang mga magulang, hindi nila na-appreciate na ang anak nila kesa nag-a-addict, kesa nagmo-mobile legend, kesa kung ano-anong pinagagawa,
hindi na-appreciate na imbis kung saan-saan kayo pumupunta, nasa loob kayo ng church. Yung iba pinipigilan na kalulungkot. Tama ba? Kaya sabi ko kung ayaw makinig, sabihin nyo na lang sa mga magulang nyo, sige, nay, magdadrugs na lang ako. Total, ayaw nyo naman akong pumunta sa church. Takutin nyo na. Joke lang po yun. Di ba? Sige, magpapakaloko-loko na lang ako. Kasi nasa loob ng church, gusto nating ilabas. May Youth United po mamaya, napakaganda ng topic, hindi natin sinusuport yung mga anak nating lalaki. Dalhin nyo sa church, akayin nyo, inganyohin ninyo, ipanalangin ninyo. Amen ba? Kasi bakit? Kailangan nilang marinig ang blueprint ng Diyos sa buhay nila habang bata pa sila. Nang sa gayon, paglaki nito ni Viel, at panahon na para ilang taon ka mag-aasawa, Viel? Sa tingin mo lang, ilang taon mo gustong mag-asawa? Hindi, sa tingin mo lang. Oh. Anong perfect age for you to get married? Mga ilang taon? Oh, wag kang makialam. Oh, I rebuke you. Kinakausap ang lalaki. Wag kang magdikta dyan. Hindi, joke lang. Gano'n kasi mga babae, Lord, wisdom ko Lord Okay. Sa tingin mo, ilan? 30. Perfect. Alam nyo kasi po, ang frontal lobe ng babae, nadidevelop yan at around 23 years old to 25. Doon pa lang sila nagmamature. Amen ba? Kaya tama po talaga, by 30, magandang mag-settle down. Kasi by that time, maganda na trabaho mo, maayos ka na, matured ka na. Kaya tama yun, 30 years old na. Okay? So makikita po natin, napakaganda ng plano ng Panginoon sa lalaki at sa babae. Ito naman po yung plano ng Diyos, di ba, kanina, para sirain no? Ang disenyo ng dyablo, again, Lord, ito kasing babaeng binigay mo pahamak. Ito naman si babae, ang destructive plan naman ng dyablo, okay yun Gusto ko yun. Alam ko lahat. Tama ba? Anong plano mo? Kakausapin ng babae, yung lalaki. Di ba? Gusto ko ng real life stories. Kinakabahan yung mga tatawagin ko. Kung lika, ano bang plano mo, husband? Mag-uumpisa yan sa maganda Usap tayo Ano bang plano mo, husband? Kasi gusto ko sanang magnegosyo. Negosyo? Ba't naman? Di ba? Sabi ng babae, no? Tama ba? Minsan ganun O sige, anong negosyo? Gusto ko sanang magtayo ng bake shop. Bake shop? Ang dami namang... See, that's the problem. That's the reason why marami pong lalaki, hindi sila nagpo-flourish, hindi sila nagbo-bloom, hindi nila naaabot yung pangarap nila sa buhay, pinakikialaman ng babae. Amen ba? Ang dinisenyo kasi ng Diyos, ang lalaki magro-rule, mag-govern. Hindi mo kaya yan, mag-isa. Ang babae nandiyan dyan. Pag binabaligtad natin, paulit-ulit ko sinasabi, pinangungunahan natin, mamamatay ang asawa mong hindi niya nagawa yung gusto niya. Brother, ano po ba talaga gusto niyo kung tutuusin po? Ano po bang gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Kasi kung ako lang, gusto ko sanang magkaroon ng farm. Yun nga lang, sabi kasi ng asawa ko, walang pera sa farm. Kaya nag-abroad na lang ako. Pero kung kayo po, ibabalik niyo yung nakaraan, gusto ko talaga mag-farm. Gusto ko talagang gawin yung mga bagay na gusto kong gawin kasi alam ko, yun ang makabubuti sa aking family. Pero pinangunahan ako ng asawa ko Alam niyo po yung movie ni Ronald, yung tatay ni Jano Gibbs. Ang pangalan po nun? Romualdo Valdez. Meron po siyang ang gusto niya maging musikero. Tama ba? Yung asawa niya, dikta ng dikta.
Tapos nagkaroon sila ng problema sa pamilya niya kasi yung mga anak niya nagkakagulo-gulo. Tapos ang sinabi niya ro sa asawa niya, kaya yan ganyang anak mo dahil sa'yo. Kaya ako nagkaganito dahil sa'yo. Dahil pinili kita. Dahil sinunod kita, hindi ko naabot ang pangarap ko. Alam niyo yung ginawa ni Ronaldo Valdez, yung gitara niya, pinukpok doon sa asawa niya eh. Gusto niyo nun? Oh, mga lalaki ha, mamaya punta tayo lumanog ha. Okay, sakay tayo sa kotse ha. Punta tayo lumanog. Gusto mo nito? Ukulele lang, ukulele. Kaya po mga kapatid, ito ang plano ng Panginoon. God's blueprint for the man. God designed man. Next po. God designed man to rule and oversee the plants, fish, animals, trees, and other living things. Yun po, yun po mga kapatid, including his wife. Ba't wala dyan? Tinanggal mo, Abby? Sino nagtanggal nito? Sino gumawa nitong PowerPoint na to? Sino? Si Ate Ika? Patawag mo. Asan yon? Meron. Halika, Arcel. Halika. Pakibasa mo yung outline ko. Ito. Yan. God designed man to rule and oversee the plants, fish, animals, trees, and other living things, including his wife. Tingnan mo. Inalis! Bakit nawala? Sabi niya, hindi niya matanggap. Joke lang. Asa si Miko? Asa loob din? Aba? Kasama yung wife? Yun po yun mga kapatid, dinagdag nyo na lang ba? O yun, natanggal, including his wife. Tingnan nyo, inedit. So yun po yung disenyo ng mga lalaki, mga kapatid. Tayo is to govern. To be the spiritual of our to be the spiritual leader of our family. Kaya mga kapatid, panawagan ko naman sa mga lalaki nandito, tindigan naman natin yung calling natin. Kasi hindi ko rin masisi yung mga ibang babae. Kapag hindi tayo nag-step up. Pero yung mga babae naman po, mga kapatid, humingi kayo ng wisdom sa Panginoon kung paano nyo mapalabas yung pagiging spiritual leader ng inyong mga asawang lalaki. Amen ba? Again, yung plano ng diablo para sa babae, di ba gusto mo namang malaman lahat? Di ba gusto mo yung all-knowing ka? Tama ba? Kaya sabi nga ng mga kalalakihang nasa tambay, pag ang babae daw po nagtanong, para daw po Diyos yan. Alam na nila yung sagot. Amen? Wala pa naman po, hindi pa naman po late yung ilan po nalulungkot. Binabalik tanawan nila. Late na ba? Hindi pa po. Sa mga mag-asawa po, kami po ni Sister Lel, 25 years na po kami mag-asawa. It's not yet too late for Sister Lel to ask me, Dad, ano ba talagang gusto mong negosyo? Kasi hindi niya po ako tinatanong eh. Kasi kung sasagutin ko lang, sabihin ko sa kanya, gusto ko talaga kasi mag-parlor. Gusto ko magkulot ng buhok, tsaka mag-reband. Hindi, kung ano po yung meron ako ngayon is perfectly fitted. Okay po sa akin yan. Amen ba? It's not yet too late. Asawang lalaki, nakinig ako sa message ni Pastor. Ano ba talaga yung gusto mo? Baka pwede pa nating gawin. Baka pwede pa nating habulin. Baka pwede pa nating balikan. Kung hindi man natin magawa fully, baka pwede kitang dalhin doon. Amen ba? Gusto ko kasi makapunta ng Tagaytay. Sa Tanay, masilip man lang yung farm na pinagpipray ko na tinutulan mo. Kahit man lang makita ko, kahit sa huling pagkakataon. E di dalhin mo. And then isipin nyo na lang at mangarap na lang kayo sa inyo yon. At least naramdaman ni lalaki na abot niya kahit sa pangarap lang. Amen ba? May natututunan po ba tayo mga kapatid? Ang dinisenyo po talaga ng Diyos, napakaganda. Pag sinunod po natin to, hindi po magkakaroon ng chaos
sa ating pong pamilya. Sa mga babae, God designed women to be the perfect. Can you say that word, perfect? Kaya kung sino yung binigay ng Diyos sa'yo na ipinanalangin mo, yung talagang tinibok ng puso mo, perfect yan kahit mukhang hindi. I'm telling you. Depende po kasi yan sa anggulong titignan nyo eh. Pag sa anggulo ng dyablo, hindi perfect kaming mga lalaki. Pero pag sa anggulo ng Diyos, perfect yan. To complete and not to compete. Andiyan ka para kumpletuhin siya dahil tayong mga lalaki tanggapin natin. Hindi natin kayang mag-isa. We are not complete without the women. Yan ang disenyo ng Diyos. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa napakaganyan ng disenyo? Sa ating pong conclusion, mga kapatid, sa ating pagtatapos, man and woman, we need to go back to God's blueprint so we can enjoy God's promise of abundance and prosperity within our family. Again po, mga kapatid, no? Ang disenyo po ng Diyos sa lalaki is for us to be the spiritual leader. Pwede po ba tumayo ang nagsasabi, Pastor, mula umagang ito, I will be the spiritual leader of my family. Pwede po ba tumayo ang mga lalaki na nagde-declare sa umagang ito, I will be the spiritual leader of my family. Come on. Sige po, kung sino lang po ang gusto, kung sino lang yung tingin nyo, I want to be the spiritual leader of my family. I will pray for you. I want to be. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ano po ang itsura ng spiritual leader? Hindi po kayo yung papasok sa tahanan nyo, tapos magluluhuran silang lahat. Hindi po ganun ang spiritual leader, no? Yung parang, yes, Lord. Ang spiritual leader po is, tayo pong mga lalaki yung nananalangin. Arcel, tayo. Ha? Ano na? Nakatayo na si Sean. Nakatayo na si... ba't yung mga... tama, yung mga lalaki kahit ano. Kahit na mga ano. Basta kung gusto nyo, kung naiintindihan nyo, Lord, pag ako binigyan ako ng pamilya, I want to be the spiritual leader. Alam niyo po ang itsura ng spiritual leader? Tayo po yung nananalangin. Tayo po yung nagpapaalala sa pamilya natin na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay natin. Nahihirapan man tayo sa ngayon, tayo ay makakaraos sa biyayaan ng Diyos. Ang trabaho ng mga babae po, mga kapatid, is to agree. Yes, I believe. Yes, I declare. Yes, I receive. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan yung mga kalalakihan po natin? Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, sa mga lalaki po, Panginoon, na tumayo, Panginoon, and they want to be the spiritual leader of their family. Lord, bless them, keep them, anoint them with your Holy Spirit. May they keep themselves according, Panginoon, to your blueprint. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Pwede mo na po kayo makaupo, mga kapatid. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga babae naman po, mga kapatid, tayo po, mga kapatid, ay helper. Amen ba? Tayo po yung tagatupad ng kanila pong mga pangarap sa buhay. Kahit mahirap sakyan, kahit mahirap intindihin, kahit mahirap dahil sila'y tumindig ngayon. So, di ba, imagine nyo na lang kung yung mga asawa nyo sanang lalaki o mga kinakasama nyo dinala nyo rito, di dapat sapo sila ng napakagandang blueprint ng Panginoon sa buhay nila. Amen ba? Next week po, may part 3. Dalhin nyo. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay po natin at sa pamilya natin. Napakaganda po. Kung susundin lang po natin, kung susundin lang natin,
Lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Lahat tayo ay dadaan. But we will rise above the storm. Why? Because that is the plan of the Lord sa buhay natin. Again, Jeremiah 29:11. For I know, saith the Lord, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen ba? Ngayon po mga kapatid, Pastor, paano kung byuda na ako? Wala na akong asawa, namatay na. May anak kang lalaki. May anak kang babae. Accountability mo pa rin na sila'y gabayan. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And we know that we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to be more than just survive. We are made to thrive. Can we say that again? We are made to thrive. Pag sinabi po nating thrive, tayo po ay thriving is flourishing. Amen ba? Kaya ang disenyo ng Panginoon sa atin mga kapatid, hindi lang ordinary, but extraordinary. Hindi lang natural, but supernatural. Amen ba? Amen ba? We deserve and we are to be more than what we have right now. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for your message. We thank you, Lord Jesus, for your impartation, and we receive your blueprint in our lives. And we will thrive. We will thrive. We will thrive, oh God. We bless you. We magnify you in our lives. This we pray in Jesus' mighty name. And the people of God said aloud, Amen, Amen, and Amen. Come on, church. Awitin po natin to as our response song. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari muna po tayo nakaupo. And then later on, tayo po ay tatayo and we will rejoice and everybody will be thriving in Jesus' name. Come on, church. Here in this burning weary land, where many dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Just to know you and to make you known, we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness bright and hide. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive, 'cause we were made to try. Hey! Oh, 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 yeah. Into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the word we're reaching out to show them who you are. So living in water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like
the sun, make darkness run and hide. We know we were made. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more, just to know you, just to know you and to make you know. We leave your name on high, shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just, cause we were made to try, cause we were made to try. Hey, hey. Joy unspeakable. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable. Sing. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Know you and to make you know. We leave your name on high, shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just serve, just to know you, just to know you and to make you know. We leave your name on high, shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive, cause we were made to try. Hey! Come on, let's all stand up and sing. Oh! Let's clap our hands to God. Lalo na po yung mga nakatanggap ng impartation today. That God is about to prosper you, bless you, so that you will thrive, so that you will not just live an ordinary life. Amen ba? Pwede bang ating ingiti yung ating mga kanta, ating po mga labi ay bigyan natin ng ngiti. Hallelujah! Paindak-indak naman po tayo dyan. Hallelujah! Just to know you, Let's sing the chorus Sing. part. just to know you and to make you know. We leave your name on high, shine like the sun, make darkness run and hide. Amen. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made. 'Cause we were made to try. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Oh, 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 oh,
Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, we were made to thrive. We will not just live an ordinary life. Amen. Cause we were made to try. Hallelujah! Pwede ba yakapin mo yung katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Yan, sabihin mo, we were made to thrive. We were made to Amen. thrive. And amen. And amen. Wow, praise the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for your goodness, oh God. You really fill this place with your Holy Spirit and the positivity of your word, oh God. Salamat, Panginoon, dahil hindi nahuli ang lahat sa amin. Malaman ang maganda mong plano, Panginoon, sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan, sa mga nanay at sa mga tatay. Salamat, Panginoon, dahil ngayon ay in-unveil mo rin, Panginoon, ang napaka-destructive na plano ng dyablo sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kung sakali man po kami ay lumayo, sumuway, nag-iba ng plano sa plano mo sa amin, Lord, we ask for forgiveness. And we just want to go back to your original design. And we want to stay on your blueprint. Salamat pong muli, Panginoon. And now we are positioning ourselves to your blessing, to your favor, to your abundant, for the prosperity in our lives in all aspects sa buhay namin, Panginoon. And you will make changes, especially sa amin pong mga magulang. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Thank you for designing us to thrive in this life. This we pray in Jesus' mighty name. And the people of God said aloud, Amen, Amen, and Amen. Kaya po purihin po, Panginoon, makakaupo na po tayong lahat at dadako po tayo sa ating pong exhortation for our tithes and offering na ibibigay po sa atin ni Triver Clipper. Thank you po, Pastor. Are we blessed po this morning? Ito na lang po. Taas po masyado. Ayan, di po kasi ako sanay na mataas siya. Char, ayan.